1188 Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasimya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras, 7 minutos, pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Luda Piritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Luda Piritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Luda Piritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat ang palibot din sa ato sa dakbayan. Ako gitanaw ang sukdanan no sa ato ang dagan sa panahon. Ang kainit selbe niabot og 34 degrees centigrade ang maong kuan ang kainit o Celsius. So 34 ha. Pero kung manha ka sa gawas, grabe kainit. Gadagadagan mga niko. Mura ko og gigukod og pulis. Paingon ko diri sa pikas nga room. Grabe kainit, no? Nya gi tan-aw na to ang ato ang mga device na to din 34. Sige lang kay sila may manggialamon. So magpasalamat lang pud ta, no? Nya mutuo lang pud ta nga naay drawing sa dagom, so mahimo nga madag-umon ang atong palibot, pero sa pagkakaron nagpatigbabaw gyud ang kainit sa atong palibot. So kita nga naa sa umahan nining mga oras sa init magyud, labi na kunto ka sa bukid. Gawas kung magpasilong ka sa mga punuan sa kahoy, bugnaw gyud noon. Labi na kung naa ka sa ubos sa punuan sa kahoy, kay naaman ang hinungaw, ang ulisngaw sa kabugnaw sa dahon. Muna nga mayo ang ato ang pamunpahon diha. Sama sa farm ni Ma'am Femondia. Lapad man niya farm, 5 hectares, dako-dako na para nako. Og kining dagan sa falkata, so landong-landong ang palibot. Kanang 5 hectares part, dako na kay kato akong papa, gamay pa ko, hantod na nadako na lang ko. Saop man mi, 7 hectares more or less, agamo nga umahan. Unya, katong 7 hectares, murag sikat-sikat na mi, kay sa among mga silingan, ginagmay-may lang farm. Nya ang amo, 7 ka hektaryas. Kamaisan lang yun tanan, no? Kamaisan. Wag ingon nga palay or humay nga gitanom. Dako na nga area, but na to ipasabot. So, sa tanan nga nagatigad, naguman ini mga panahon na diha mismo sa kabukiran, kung doon na mo yun na kahalapad, luna sa yuta, bisan og tinant mo, mabuhi mo. Tanawa ko, nabuhi ko. No, kugi lang, kayod lang. Kuan man gud murag pagpanghambog ba, pero ako as much as possible gusto nako magsugilon ko nining mga butanga para ehemplo di kaninyo kay kinigong init kun imo ning tumpangan makatapatapol ni nganong matapol man ta ingon pa nila nga paspas ang atong perspiration sa ato ang mga singot sa atong kalawasan. Once nga ma-discharge ang singot sa atong kalawasan, mura og lapoy atong paminaw, murang piyong-piyong ta, duka-duka ta. Di ba? Pare ba sa atong mga mag-uma? Mga mag-uma after lunch, o magnap yun na sila kajot, bisan lang 5 minutos, kay gusto silang magpahuway, kay tapal sa ilahang kahago o kakapoy tibok buntag sa pag-farm. Di ba? Mga higala kong mga farmers, mga mag-uma,
Tuhoy lang ko ninyo diha kay ako ga istorya lang ko by experience. Dili lang na ing nang kanang bitong wido-wido ang atong istorya. Okay. Nala sige dito maglangan magsugod na ta og kining tagad sa mga pautan nagikan sa atong mga tigpaminaw. Apan sa di pa ko malimot, padumduman ta lang mo naa ta YouTube channel sa Nuda Veritas. Ituyo ni mo para i-post na to ang atong kinatibukan nga proceeding sa Nuda Veritas program para ma-review ninyo. Kay baw ko nga daghan ang gusto masayod may baw pero nining oras sa busy kita kay trabaho man. So panahon sa kagabion among gi-reserve kanang channel sa Nuda Veritas YouTube channel aron nga pwede ka na ninyong buksan pagkagabi kung taas yung oras nga bakante mo. Mahimong ma-open ang Nuda Veritas program sa Radyo Ultra sa YouTube. Pinagi sa pag-type lang ni musunod Nuda Veritas CDO. Akong balikot, Nuda Veritas CDO. Tuplok ninyo, manggawas dayon ang tanan nga mga episode nga gi-upload ni JC James diha mismo sa Nuda Veritas nga slot. Pabinawan ninyo. Unya, ay mo katingala nga sa mga pautana nga gihando sa atong mga tigpaminaw ang atong pagtubag tinamban dili outline na pagtubag kay baw ko sa radyo kinanglan naagyod ang detalyado nga pagpasabot kay di man ta mag-istoryahanay naaman mo diha kapaminaw nya di ka man makasukli o makapautanan nako direktang unsa nga nito Frank na how will I know nga nagapuntan na ka? Muna nga panagana na mo ka na nga sitwasyon. O ang inyong mga pautana, tinabano na mo sa pagtubag, among ihubad og mayo para masabtan na. Diha, inyo lang madungog og makita sa ato YouTube channel sa Nuda Veritas program sa Radyo Ultra. Kung panalitan, nag-enjoy mo, nakayon mo sa presentation na to sa mga programa kung dili magaling hapdo sa inyong mga dughan nga mamalihog ta nga inyong i-like unsa na i-subscribe no i-subscribe na buhata na pero kung panalitan mo ra og titanuson mo nga magunauna nga anong mag-subscribe mo wa masanta mo gusto ninyo sa gusto lang kay ang gusto na mo mao nga makatabang sad mi sa pag-inform dia kaninyo. Mao na wa may lain nga tuyo na mo. Way lain. Salamat mo. Kay gatuo ko nga mao ning istasyon na sa radyo nga nag-offer og programa nga ingon ini nga format. Alright. Kadyot ha. Unang pangutana atong hatagan og pagtagad dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Melbourne Arturo Dumagpi. Siya Nuda Veritas, Sir Frank, halo sa imo. Halo po, sir. Kung nalisuan sa pangisip ang usa ka piniriso, igo na ba ni nga rason nga pwede na siya makagawa sa bilangguan o makabalik sa iyahang balay or diretso siya sa mental hospital. Kung piniriso siya, no, magserbi pa siya detention prisoner, no, siya pananglitan nagatubang pa sa sumbong sa lagtod di na nato na hisgutan pa ang mga preliminary. Kung panalitan na lisuan siya, di na siya pwede iuli dito silang balay. Dito kinapaingon siya sa mental hospital para mamaayo siya. No, at imano na katungdan na dilipod maayo pasagdan na sa atong mga kadagkuan sa hospital. Ang mga kadagkuan o sa mental hospital o sa BGNP, no? Ang Bureau of Jail Management and Penology kinanglan nga magsagop og programang ingon ini. They should always expect the worst situation, especially those nga mga piniriso kay mabot ang panahon nga naay sa pinulungan na nato mga karaan gikabuhi, no? O naipinulungan sa mga karaang taong gikabuhi siya, gikabuhi. O nagutman ingon na munang nabuang na siya. Pero naagi laing rason. And so kana
ang BGNP must have that kind of obligation to immediately respond as the need arises. As the need arises. So, kining mga BGNP, train po na sila sa pag-respond sa mga emergency sama niya na. So, naapoy ilang mga kung moderno kagyod, dagatag sapi, I think maka-afford atong gobyerno pagbutang og hospital diha para sa atong mga buang, i-confine na to, ayuhon na to sila pag-atiman ang mga buang para makingon po sila nga, sus, nabuang ko, ni samot, may nahinon akong pamuot nga na-hospitalize ko. Kaya to maruman og labad akong kaisipan, karon murag nindot magkayo, may gitong hospital na da. Diba? Dili na siya pa makauli silang balay, sir, o niya ma-exempt na dahil siya sa tulubagon. Ma-exempt lang siya sa tulubagon or criminal liability if at the time of the commission of the crime, he is mentally retarded. So, ingon na wala say criminal liability. Kay di man nato ma-determine o masuta nato ang intent to commit crime kay buang man siya. So, ingon na panalitan og buang mo nang gingon nato nga nakalingkaw siya. Sama o nga sitwasyon. Alright, sige sir, salamat kayo ha. Okay, Melbourne Aturo Dumagpi. Gikan ni Septem Virgo. No da berita, sir, naalang ko'y follow questions sa past episode nimo nga matod nimo basta 1 kilo nga sebo makuha sa imo kay preso na ka tibuok kinabuhi. Dili lang 1 kilo, 10 grams. Life imprisonment na kana ang silot. Unsa nakahapon 1 kilo? Imagine nimo. Ang 1 kilo is 10,000 grams. Ano ako masayop? So, imo nang i-compute. Di ba? Kaya kung ako i-judge, na magantos mo pag tingkagol sa presuhan. Kay every 10 grams, I will ask you to serve life. Na, malag makaabot ka, life imprisonment ko na. Dili 1 kilo, sir, 10 grams. Oo. Kana sigon sa 9165, Republic Act 9165, Dangerous Drugs Act of 2002. Kaya atong tiwasan imong pangutana sa imo kay preso ka sa tibuok kinabuhi nimo. Dawbi, sir. Una pa yung dawbi, kadyod lang, ha? Asan na ito mo paingon atong dawbi nini? Okay. Okay, dera. Dawbi, sir, planted rani sa mga pulis makagawas kahasiya. Sir, depende sa circumstantial evidence. Kaniingon nimo nga planted. Defense man eh. Now, you have to prove beyond reasonable doubt that the evidence is planted, that the evidence presented before the court against me is planted. And so, kung ingon na panalitan, dunay illegal machination nga gihimo para gyud nga mataral ka diha mismo sa hukmanan. Kung doon na kay ligon nga ebidensya, nga makonbinser nimo ang korte nga planted ang evidence, chances are makagawas ka. Pero kung panalitan ang ebidensya overwhelming, nga ebidensya, maglisod kita. Kay ang makabaliktad sa overwhelming kanamang evidence nga walay duha-duha, dili pwede nga matuis pa. Clear and convincing evidence ang description ana
ang clear and convincing evidence, dunay dako nga posibilidad kung naa ka na nga klase nga ebidensya, clear and convincing evidence, kung imo nang mapresentar sa korte to counteract the evidence presented by the prosecution before the court, doon ay dako nga chance nga ma-overwhelm ang gipresentar nga ebidensya sa korte sa prosecution o ang imo mo ipagatagdon so posible pang mabali. Manang gingon, clear and convincing evidence. Klaro o ebidensya nga way duha-duha, convincing, meaning ang korte mismo walay magduha-duha, magyango-yango, tinuod, no? Minanalugar ang korte. So sa final analysis after the presentation, the proffer of evidence, diha na dayon nanay elimination process. Why? Because ang defense, ang akusado, has all the opportunities, has all the time to object the evidence presented by the prosecution. Kining ebidensya mo object ko kay immaterial, impertinent, irrelevant. O nya dayon kung makonbinser ang korte, mingon ang korte granted. Sunod, presentation sa ebidensya sa prosecution. Tubag dayon ang akusado, pinagi siyang abogado. Ang ebidensya nga gipresentar sa prosecution impertinent, irrelevant, immaterial. I move for its rejection in this presentation of evidence. So, kung makonbinser ang korte, granted. Ingon na ang kuan. Kay human god sa paghimon sa criminal procedure, human nga mahimo matrial na ang kaso, ang last phase na part is the proffer of evidence. No, tagaan na higayon. Magtanyag ka, mag-offer ka sa ebidensya. The opposite party, the counsel, must be alert at the same time. I move for its removal. I move for its because the evidence is not material to this case. So, kipat-kipat na ang mata sa judge. Mingon na yung judge tuod, no? Granted. Nana. Ang kahitabo. Okay. Nalasig, kadjot lang, ha? O kanay mo pa tanang usa ka kilogram nga sebo makuha sa imo kay preso naka sa tibuok kinabuhi. 10 grams, sir, no? Basahan ng naadiha, sir, sa section 5 sa 9165, RA 9165. Naadiha ang life imprisonment nga 10 grams above, dili 10 grams below. Kunya, wa pay labot sa multa, maximum of 1 million. O presohon ka pa, magbayad ka pa sa multa nga 1 million, na tao na ang mga ginikanan nga mao'y gabuhi nimo, gapadako nimo, wa di ka magtarog eskwela, makonsumisyon, mag-ulgyog sa mut, masakit ang mga anak, magunahon na ta sa risgo na ng paggamit og illegal drugs. Ang atong hunanaon dili lang atong kagalingon, kundi ang atong hunanaon ang atong kakiliran, ang atong mga ginikanan. Tanahon ninyo ang mga pag-antos nga gihimo sa atong mga ginikanan. Nya diha inyo lang sayon-sayonon kay mutilaw lagi mo, mutilaw mo. Nagkaroon na ba kay lain na? Nag-uso, nagsugwak na ang Siabo dinis ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay, nalasige, kadyot lang, ha? Throwback. Kadyot. Nawala ko. Tanaw na to. Dara. Katong throwback, murag Junjun Makas to ba? Okay. Throwback ni Junjun Makas, no da Veritas, gudnon Sir Frank, gudnon ni nagkaidaran, nagkakagwapo. John, tinuod ako idaran.
labang tinuod nga guwapo. Unsa man day? Wala nang balibad tanan ang talag sarata kadungog. O nagka-guwapo. Init sa gawas tinuod na ako bitang-bitan ang temperature 34. 34. Kanang 34 murag bugnaw-bugnaw pa man kini atong palibot sa gawas, grabe ka init yun. Init sa gawas, Sir Frank, na samot nasaot na akong panit. So naman yun, no? Alright, dirita. Question. Nganong naa may kondisyon ang paghatag sa parol sa usa ka piniriso habang sumpay niya. Dili pa ba day igo nang magbuhat an ka sa prisuhan. Magabinutan ka sa prisuhan. Nganong need pa ka nga og guidelines pagawas nimo nga mao ni mga ginadili. Kuan magud ni di man ni right sa usa ka piniriso. It is only a privilege. It is only a privilege. So kung pribilehiyo kini nga gihatag sa gobyerno pinagi sa parol, no? Bureau of Parole and Provision or Bureau of Provision and Parole. Pribilehiyo kini nga dili ma-enjoy pwede sa tanan. Only very few can enjoy to this. Now, mintras i-enjoy nila ni, katungod sa gobyerno nga naay mga guidelines nga atong pagasundon. Katungod sa gobyerno. Kay kanang parol, that is not an absolute pardon nga gi-issue sa gobyerno. Dili. Kana siya, pribilehiyo lang nimo nga nana kay nakapasar ka man sa requirements so mapardon ka, pero naay mga requisitos kay dili man na absolute or kinitibukan nga paghatag og pasaylo nga human ma-issue ka ng pardon, ma-disconnect ka na diretso sa jurisdiction sa gobyerno. Dili gabantayan kagyapon sa gobyerno. Mo na hinungdan nga kada buwan wadto ka sa Provision and Parole Office. Magadto ka dito, magpirma ka, magpakita ka kung naaban ang gitawag nga good conduct para diha kanimo. Kay kung di ka mo adto dito kada bulan, nagpasabot nga ga sinulukoy ka na ditong dapita sa gawas. Ga binuang ka na. So mahimo dayon nga kansilahon ang imuhang pardon na to. Pagawas. O parol. O, mahimo dayon nga kansilahon ang parol nga gihatag diha sa imuha. Kay matingalan ng mga opisina. Sa lagbok man na. Tano dito, asa naman si Kuanday Tarsilo? Si Tarsilo neto Hunyo ni Asyaw, unya kada pitsa 5 man to magpirma siya mo ani siya dinhi. Hulyo, blanco man. Blanco. Na kung panalitan na ingunan na nga kanang dili consistent ang imuhang pagpakita sa imong kagalingon dito sa Bureau of Pardons and Parole. Ang magkakitabo, ang maong opisina mag-report dito sa korte aron makanselar ang imuhang pribilehiyo kanang gitawag na tog parol. So kamong mga piniriso na amoy mga ingon ini, sundon ninyo kay di man basta-basta dili tanang ga-enjoy sa parol, i-pre-qualify ka pa. Nya naa pag approval gikan mismo sa huwes. Kay ang huwes may nasayod nimo. Mo na ang huwes o ang Bureau of Pardons or Parole, namatay regional office din mag-coordinate yun na sila. Kaya ang Bureau of Parole or Pardon, sabay ito itawag na regularly
magapadangat ka na sila og report diha mismo sa korte. Aron ang korte kung maulit mag-issue og warrant nga dakpon ka pagbalik. Okay? Sige. Mo na ang ako ang ipasabot ni mo diya, ha? Okay. Suroy ni Libs. Nuda Berita, Sir Frank, kung ang tao na preso. Na preso. Oo. Kung ang tao na preso, pwede pa ba siya maka-access sa iyahang benepisyo sama sa SSS, Pag-ibig o PhilHealth, labi na 3 years na siya gahulog ani. Kay plano niya kini ipadayon hulog maski awang sumpay nini kay plano niya kini ipadayon hulog maski iyang asawa na lang maoy mag self-employ gamit ngalan sa napriso niyang bana. Alright. Kung siya detention prisoner, ambot ipasabot, pending pa iyang kaso diha mismo sa korte. Wala pa'y judgment nga gi-issue mismo sa korte. Nakapending pa. There is no judgment. Chances are, pwede pa siya diha sa SSS. Okay. Wa mo si problema. Ang problema na kung ma-penalize na siya, I think gatawgo na og civil interdiction. Usan ini mo pagikaw di kanimo sa mga katungod. Ang civil interdiction ang usa sa mga epekto na nga ikaw do na kay propiedad, di ka na makaapil-apil sa pag-administer sa maong propiedad. Kana ko doon ay hukom ipakanaogikan sa hukmanan. If the decision, maybe lang ha, issued and silent about your membership of the Social Security System, wa kay bao ang SSS inosente sa mga kaimtang, wa kay bao ang SSS nga naa de kay yatubang nga sumbong, siging kay self-employed, meaning ang imong asawa like tonol o regular nga remittance sa SSS, inosente ang Social Security System, dili mahibo nga dili na dawaton. Inosente man sila. Now, kung guilty pananglitan, krimen ang kakitabo. Basik usan na sa mga judgment gikan sa korte. Ikaduha, basin og dunay internal rules ang Social Security System na kung panalitan ang membro konbiktado ingon na dunay minimum number of years nga moalagad siya diha mismo sa prisuhan, nya gi-apil pag didto once nga konbiktado ka of a crime involving moral turpitude, for example, nya naa didto ingon nga dili ka na, isipon ka na inactive pagka-membro sa SSS, wala gitay mahimo. I think na i-rule ang SSS pod na ng mga bahina. Okay? Sige. Kadyot ha. Kinsa itong doon ay mga pangutana, pwede makapadangat sa pangutana kadyot ha. Preso, pwede pa ba maka-access sa iyong benepisyo sama sa SSS, Pag-ibig o PhilHealth? Labi na 3 years na siya gahulog ani kay plano niya kini ipadayon hulog maski. In other words, kining suroy ni Libs, dili lugar automatic. Pero kung pending pa ang kaso, tuloy-tuloy. Inosente ka man. Pending man. Diba? Imo lugar onhan. Mingon ng SSS, dili. Kaya nakadungog ko, abi ni mo, kinsa ngalan ni mo, ay sir, kana ako magoy Mrs. ni Pedro. No, oo. Unya, sa may problema ni mo.
Akong Mr. Sir, naas Lumbia na preso. Oo, kining, unsa ni kining, ingon magud sila nga, dili na dawaton ang kontribusyon, ilabi na kay voluntary ni self-employed, ingon na, mamay lang sulti tinuod na, sir. Dili po fair on the part of the SSS nga tinuod na, ano man, presume innocent pa siya. Kay pending pa ay ang kaso bato kaniya, gidetain lang siya. So, pwede madawat. Kana mo ng legal perspective. Na dili lang ma-apply diha, ma-apply po na sa lain. Ma-apply po na sa lain. Okay. Sige. Salamat, Soroy de Libs. Okay. Mga interesting ilang mga pautana, no? Mga pautana ba nga, it is as if nga it will not and will never happen. Pero kapag hitabo dihay. Okay. Ni isunod nga pangutana, lagan nga angkol, Nuda Veritas, pangutana na ko, sir. Uso na kayo ang hikog-hikog sa mga batanon karon ug maski pag sa mga hamtong. If mapamatud-an sa pulis sa investigasyon nga ikaw naka-influensya ka sa usa ka katao nga maghikog, pwede ba ka ana mabalhog sa presuhan? Depende sa mga ebidensya. Doon ay gitawag nga preponderance of evidence to prove nga you are involved in such planning nga mag-commit og hikog, i-insinuate nimo, manubag ka. Pero murag wa magkukadungog nga ingonana, no? O naikaso ingonana. Madok mga nita ka na bitong tiyo-tiyo nga itulod ta sa hagdanan, makapangawid ka magani. Di ba, John Makas? Di ba, John? Ikalit kag tulod samtang panaog ka sa hagdanan. Di ba, kapuliki kagawid sa pasmano na hadlok ka. Lain na gyud pud siguro ang paminsa sa tao. Sige, paghimo niya kang pisik, kuan niya, ibutang o kay, sige, ibutang sa akong liog. O niya, di kuan ha, kanang batay nga, paghugot na mambak din ko ha, lain na sab na na, ikaw, most likely, ma-charge ka nga, criminal ka. Sa nabuhat sa maong bata. Direct participation or cooperation. Okay, nalasige. Thank you. Oliver Ampong Nalwal. Sir Frank, gibalita karon na heat index sa CDO as of 2 p.m. niabot og 444.2 degrees Celsius. Ang akong nabasa na ko dere 34. Mudang tingala ko, si 34 nga init man kayo. Di ba? Init man kayo as in. So, ang report ni Oliver Ampong Nalwal, salamat kay Berno sa maong nga information. 44. Kanang 37, madumduman ko lang, bata pa ko. Hilantan ka gani, palitan ka man og biskwit, og tro, chiorin. Oo. Kami kanadto, ay pa mi makatilaw og chiorin. Hilantan. Kusang uban na yung mga bata ko sinanggom na, hilantan ko init para palitan og chiorin og biskwit. Kanya din sukdon din sa mama. Bebe, yung ilok. Insert din tong thermometer. Ang sagad nga, ingon pa nila, alarming init na kayo, 37 degrees ang kainiton. Kana init na kayo, pwede ka na magsalimuang na anak. Unsa nagkakon 44? Di ba?
Sa kamo ilabi na kung init, ayaw pagpa-expose yun. Delikado. Relax lang. Relax lang. Dito ko speaker sa lawak. Ingon tong kauban ako. Grabe ka init, sir. Naku lagi. Nalingkod po ko. Paminaw ko na ko tinuod mang init. Among aircon buyag kusog man kayo. Init gid lugar. Init. Saan naman? Mamana ang tuyok sa kalibutan. So, salamat sa nagpadagat sa mga pangutana, mga tampo. Ug doon na pa may dugang follow-up nga pangutana. Ayaw sa mo og duha-duha sa pangutana. Kaya ato maning paningkamutan matubag ni dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa nga Nuda Veritas. Atong timanan nga Nuda Veritas inyo babati lang katulos usa ka semana kada adlaw nga Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Mudawat sa mga pangutana gikan sa Lagyo, mudawat sa mga pangutana sa Dugol. Pangutana lang bisag unsa kay mobalibad man mi og dili na mo makaya sa pagtubag. Ayaw pagduha-duha. No, nya kung sa inyong mga pangutana atong makurambos ta og hisgot pinaagi dinhi sa atong programa nga Nuda Veritas. Ang tuyo para pag-educate sa atong mga sukintik paminaw sa usa ka pangutana nga angay nato hisgutan para ang linugdangan ni mao ang clarification or katinawan para sa atong mga suki nato nga mga tigpaminaw. Okay? I hope okay na ninyo. No? Okay. Now, karon, mintras tanto maghuwat ko sa pangutana, si Laila de Lima, giundangan sa DOJ, balaod ka po ni, giundangan sa DOJ sa kaso katong ilahang motion for reconsideration. Atong timanan, kaduha nga na-acquit si Laila de Lima. Unsa may procedure, unsa may civil, criminal procedure na ini. Ang criminal procedure nga rule ni part nga, once you are acquitted for a crime committed, the government can no longer file you a case. Same parties involved, same complaint. Because doon ay balaod. Timan niya, kanang gitawag na to og double jeopardy. Moto nga, murag way gabali-bali. Ay, madouble jeopardy niya ang gobyerno. Ang anong gifailan ko man, double jeopardy. Pero dili konbinsido ang Court of Appeals niya na sa diha nga ang gobyerno nag-file og motion for reconsideration sa acquittal ni Laila de Lima. Pwede ba na, Sir Frank? The answer is yes. Kung ma-probe sa korte, karibihon man sa korte, kung ma-probe sa korte, o niya makonbinser ang korte, na under the rules, ang acquittal cannot, or ang double jeopardy cannot be applied if there is a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction sa itong pagkapanghinubra. So, kung gapanghinubra, dili na lugar na mo kay gapanghinubra na good. So, ang aggrieved party, ang gobyerno, nanawagan sa pagtagad sa Court of Appeals nga, naginubra man sila. May siguro ato silang paybaon nga, balik sila diri kay nasubraan ang ilang gihimo. And they were able to prove that before the Court of Appeals. Ngayon ang Court of Appeals, kapanginubra man tuod. Na, ang question, kung mapamatudan, nga dunay mga pagpanginubrang gihimo, grave abuse of discretion, can the rule about double jeopardy be applied? Tubag, no.
So dili na makaklaim si si De Lima sa double jeopardy because of the fact na there is a grave abuse of discretion. Sa to pa dili applicable ang double jeopardy. Ang problema nini para sa ato mga sukintig paminaw, o nasabtan baka po nila ang double jeopardy. Maupo na ang pangutana. So, reverse, gibalit adto sa Court of Appeals. Niingon ang Court of Appeals. Kanang desisyon sa RTC, dili mao. Kining amo ang desisyon mo insakto. Gibalitan nila ang acquittal pabor kang Laila de Lima. Alright. Gibalik sa Court of Origin. Pagabot dito, gi-acquit. Gyapon. So kaduha na ma-acquit si Laila de Lima. Pagka-acquit ni Laila de Lima, nakuno na ang DOJ na mag-file sila og motion sa korte. After 1 week, nausab ang ilang desisyon. Ambot unsay nakapausab sa desisyon bay. Nagingon ang DOJ, di na lang may mag-file og motion. Manangwa na madayon, di ba? Nagplano sila, nasayod siguro mo nga niya na. Nagplano sila nga magmotion na santa sila. Pero wa madayon bay. Kanya, unsay nabutang dito, ingon pa nila, di na lang mi. Muna ila sulti. Kadyot ha? Muna ila sulti. Muna si Laila de Lima karon giganahan. Tsaka na ba ingon ni Laila de Lima? Party list representative siya. Nya. Nganong na-acquit malugar siya? Kini gyapon mga balaod gyapon niya nga gakitabo diya sa korte sumala sa rules of court. So fit gyapon sa atong discussion sa Nuda Veritas. Now, na may rule. Balaod gi-allowed anang recantation of the testimony. Si Laila de Lima is a beneficiary of the recantation of the previous testimony against her. Kaya kung wala pa itong recantation, si Laila de Lima's pagkakaroon naagyapon sa presuhan. At kung timanan nakagawa siya sa presuhan sa nahitabo nga acquittal after 7 years or almost 7 years. Dili na nalimpart. Sa lagtod nga for about 1 up to 6 years or more than 6 years, kay almost 7 years man. Kung tanawon ang ebidensya batok ni Laila de Lima, grabe ka kusog. Grabe ka ligon. Criminal biya ni. So you have to prove the accused guilty beyond reasonable doubt. Dili ni ordinaryo nga proceedings. Pero nagdugay man siya sa presuhan. Sa ato pa, ang prosecution, ang gobyerno, nagkupot og lig-on nga ebidensya nga way duha-duha nagtumbok kaniya nga may tulubagon siya sa krimen. 6 years kapin. Nausab lang katong mga ebidensya nga natigom sa prosecution kay ang usa sa mga witness ni Barog nga nagbinutbot kuno siya siyang testimony ug naluoy siya kang de Lima. Ang iyang mga testimony pulos gibalitad
Mao to'y nakapaluya sa testimony or ebidensya nga nahuptan sa prosecution during the first 6 years of confinement or imprisonment kang Laila de Lima. Sa lakto, during these years, grabe kaligo ng ebidensya. Ingon ko grabe, kay criminal in nature kinibay. Initially, they were able to prove that the crime of guilt is beyond reasonable doubt. Balihon pa bitaw amo na nagkaroon, nakalingkawas na gyud si de Lima. Mao nang nitabo. Luya ang DOJ para nako. Actually, trabaho man po ni sa kuan sa OSG. Sila unta mag-coordinate sila. Amo na ilang buhaton. Sige na lang, luoy mo sa ta kay maedad na po si Laila de Lima. Maedad na. Angay po na to siyang kaluyan. Pero kana iyang bay. Huwag na mausap. Ang butog, asa niya siya nagpuyo? Amiga baka niya ang masilingan ni ini, no? Or dili. Kaya yung baba mo naman og lain paminaon. Kana makig-away nagsilingan. Ay sos, ang tanang mga gutter language, madungog nimo. Kana iyang postura. Edukada ra ba? Abogada. Mailan man nimo part? Bisan karon kamo nga naminaw. Ilailaha nga ninyong masiligan. Makaingon gyud mo kanang sulti ni Sir Frank tinuod gyud na. Tinuod bitaw gyud. Bagi-bi ba? Marites. May ngapon ni Ma'am Elizabeth Basilgo. Grabe kay kainit ang palibot niya sa lumbia. Pero dahil kapunon, basig mabawi ang kabugna, way bungtod-bungtod man na. No? In the same manner, daring dapita po sa Palas Baungon Bukidnon. Nakapabor ni Nis Figalupe. Kay sige mo siyang tikungkong dito. Grabe. Bitaw, no? Ako, may imagine akong kinabuhi sa probinsya. Labi na diya sa mga bukid-bukid. No? Atong paminaw, kanang mga kaigsunan na to sa bukid-bukid. Ang kulang nila, kanang mga lami lang sudan. Pero paluto ang binisaya nga kwan. Manok. Bisaya nga manok. Lami oy. Pero wala sila na ng humba. Wala sila ng litson, madaginot pa. No? Wala sila ng mga putahe nga mga bulalo, ng mga sike, unsa pa diha. Wala. Pero lami ang kinabuhi sa bukid part. Nga naman, presko tanan nga mga pagkaon. Presko. Una. Inarong oras matod pa sa akong amigo sa asana ng bangon. Oo. Inarong oras dahil nagkapunon, mo naman kuno kabugnaw ang palibot. Bukid nun, o baungon, o kanang talakag, o kaning dool nga lungsod sa lain nga, libuna. Kana kuno pagdayon ng kahaponon, mo naman kuno kabugnaw ang palibot. Nindot kay ilang kinabuhi. Kita din, magburok ka din ta. Mag-research na dahil taon sa grabe nga init. Pila ba kay heat index ni ini? Sama sa among gibuhat ni Oliver Ampong. 44 degrees Celsius. Heat index. Grabe ka init, ha? Sa kita mag-amping, no? Amping lang kita sa itong kagulingon. Unya pananaw mo basketball karong gabi sa Game 6. Gusto na nako
ma-champion ang San Miguel. Mo lagi. Ako natong game 5 tutok man ko kay wala naman ko ilang lingaw. O wala naman ang incognito so ga-focus ko to sa ang tanggol putol-putol pa kay doon ay PBA. So ang akong tanaw diri lang ko sa PBA tanaw ko tutok tanawan na pilde ang San Miguel. Gusto ko makadaog ng San Miguel kay para mahuman na. Para mahuman na. Sa lain na Sir Franco. Kining kuang gani sa galaban gina San Miguel palahubog sa na siya. Shh! Ay pagbutang-butang istorya ha. Sama ni Junjun Mangkas may gini sa magbutang-butang istorya. Erlinda Elibera Mendoza. Hi Sir Frank, maing hapon. Oy day, maing hapon. Oy, maduduman ako ta imong kaso. Oo. Ambot, I hope masulbad. Ako, daghang kay refer sa ko, kini may tungod sa adverse claim. Maraba og daghan og baga pagit kanato ang tambay ba og unsay adverse claim. Dunay akong isuginlan. Sa kana mo nang gusto ko mabuhat Sir Frank. Okay, murag na problemahan na siya nga paminaw niya sa yuta, murag ila, murag pud og dili. Kay isog man kayo katong dili gyud tag-iya na nakapuyo. Kay paminaw niya sulod sa mag-unom na 7 ka tuig. Ang paminaw na itong tawanan, murag ilang nga property. Nakubasin og ang iyang mga kadugo. Siguro nagtuo nga tipik na ini. Pero naa Sir Frank, pero layo na kayo. Nara sa mga apuhan, layo na kini, laing nga nag-apelido. So, sa may akong buhaton, Sir Frank. Nako, ang imong buhaton, na may remedy na mag-adverse claim ka. Unsa man na. Akong i-explain. Siya, gusto na ko may tabo. Salamat kay Sir, ha? Nanalain siya. So, kitudloan ako unsa iya pagabuhaton. Nako, gasto lang ka gamay. Okay, karon kadaghang ang mga abogado. Daghang abogado way income. Mananguban ng mga abogado ang taong katrabaho na lang sa gobyerno. Okay, one natin kung panaduguras. Dinis sa atong karong pagpanaguban sa atong tulubanon. Thank you so much sa inyo pagpabino. Dirita sa isgutanan ni Ma'am Karugabi sa programang Kalipay nga Mulahutay. Be, karong adlaw ang topic mao ni. Kung napuno na sa gugma ang imong kagalingon, ang ubang tao andam mo na higugmaon. Ako malikon. Kung napuno na sa gugma ang imong kagalingon, ang ubang tao andam mo nang higugmaon. Kini nyo babati alas 6:30 ang takna sa kagabion din sa Radyo Ultra. Kuyog ko na po na kami gipanginitan GC James dir dapita sa pikas nga kwarto. Magpasalamat mi sa inyong pagpaminaw o labaw sa tanan ang ato ang mga principal. Congressman Lordan Swan sa District 1 din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro og ni Kagawad Aga Swan padayon Pilipino, member City Council din sa atong Dakbayan. Kami magaingon ang tao nga lig-on or limpyo o kasing-kasing dili matarog tingali maglisod apan dili mahulog. Dagsalamat, may hapon.